Isa na naman pong issue ang umingay sa mundo ng chess community dahil nagpa-selfie di umano kay world number 1 Magnus Carlsen ang Kazakhstan woman number 2 player na si WGM Alua Nurman. Kamakailan lang, ongoing po ngayon ang Grenke Open Fischer Random or Freestyle Tournament. Long game ito at napakalaki po ng budget dito kaya nilaruan ni world number 1 Magnus Pero mayroong naging ingay-ingay matapos magpa-selfie. Doon nagsimula, may mga usap-usapan. May ipapapanood po ko sa inyong video na nakuha ng Chessbase India para mas maunawaan natin at kung paano tayo makakapagbigay ng opinyon. Pero bago yan, mga kamatsas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club. Ito po yan, It's white to play. Dalawa ang mapanganib na paspo ng puti. Ang gagawin bago itulak yan, kasi mayroon pong check Pagka tinulak yung pawn, may check sa ilalim Baba muna ng king. Aangat ang tore. Tapos etong binibiling tira, may sacrifice. Kinain ng tore, sabay D7, sacrifice pawn ulit. Kinain ulit, sabay G7 na hindi na mapipigilan ang pawn promotion kasi hindi pwedeng bumaba, kakainin, hindi rin pwedeng tsumake may pawn. Magkuqueen na. Ayun, yan po ang solution mga kamatsas. Congrats sa mga nakakuha at matiyagang nagsusolve araw-araw sa tweet-tweetan ng ating Internet Chess Club. Gawa na po kayo ng account. Free lang ang paggawa ng account dito at searchable po sa Play Store at App Store at ganun din po ang site nasa description below lamang. Okay, pasadahan na natin ito. White dito si Nurman. Okay, pero panoorin nyo muna to mga kamatsas para mas magkaroon po kayo ng idea sa sinasabi ko. And I think she has something on her mind with her phone. Because generally phones are not allowed in chess tournaments. You don't keep it near you. Habang nag-iintay po kay Magnus, may phone na intimanong nakaabang. Magnus arrives with a glass of water there, handshake. Ayun. And kaya pala may phone, wants to ask magpapaselfie. something to Magnus. And says, Si excuse Niemann me, palakad-lakad. can we take a selfie? Ayun, Magnus nag-request na. obliges. Ayun, And a very nice selfie. You can find it on her Instagram page. Ganda ng that she pagkaka-selfie. posted Yun nga later lang yung after the cellphone. game. Nilagay And lang sa bag. She puts it in her bag. Tapos si Magnus And nakatingin Magnus daw. looks there. And And he's like, Magnus looks okay, there. that's not where this is supposed to be. The phone should not be with a player. And Alua Nurman is very happy. The arbiter Yan ang picks up arbiter. a ball for the freestyle chess Parang The Simpson position ng buka. with Fiona being there. Kulay dilaw, And, Parang shows yung the sa position karton na number. Simpson. And the players start to place the position on the Siyempre. board. Ayan. Every single Tingnan nyo, game, you have a new position from the 960 positions that are available. There you can see on the big screen. Merong big And then screen. the game begins from that Gagayahin ng position, lahat completely that exactly we have. yung randomized pieces sa base. Yung mga pawns pare-pareho lang yan mga We look at the kamadyas. position when the Ganyan game ang Fischer random begins. For every As round, of now, both players have mayroong 90 bagong minutes position. plus 30 seconds increment there. ayun. Maybe he's looking for the Umalis na po. arbiter, Ayun perhaps. naghahanap ng arbiter si Magnus. There you see, he calls in the arbiter, Ayun, tinawag na yung arbiter. asks Ayun. that the opponent The has Simpsons. the mobile phone in the bag Malupait, and that she cannot keep it there. Now, Ayun. I think Nilabas it's a ngayon ng good cellphone. gesture by Magnus because in Ibinigay general, muna, sinurrender you cannot muna. have phones with you, and if that was maybe found out during the game, that could have led to the forfeit of the point, but now she can collect the phone from the arbiter later on. Ayun mga kamatsas, pinakita ko lang po sa inyo bago natin i-analyze ang kanilang naging laban. Kasi may mga komento na kumalat na parang medyo iba na raw ang naging laro ni Nurman, parang nailang. Ayan, syempre mga Kazakhstan fans di umano ang mga nag-react noon. Bakit ganyan ang ginawa mo, Magnus? Nasa likod na nga, nakasabit lang naman sa bag. Naka-off pa. Anong problema mo? Parang ganun si Magnus po kasi mga kamatyas, medyo dala na ito takot na yan sa mga ganyan-ganyan gadget-gadget. Actually, bawal po talaga sa venue. Kahit naka-off pa ang cellphone, bawal sa loob ng venue. Dapat po talagang sinusurrender yan sa labas, lalo na kung ang tournament ay prestige at talagang malaki ang premyo. Actually, sa lahat po, kahit maliit ang premyo, dapat talaga ang cellphone hanggat maaari po nasa labas Hanggat maaari po, Okay, kaya si Magnus, tamang hinala, baka mamaya madaya siya o kung ano pang mga hocus-pocus, matalo siya.
dala na siya. Kaya kailangan, bago pa lang magsimula, naniniguro siya na yung cellphone ng kanyang kalaban ay maisurrender. Ano ba talaga ang naging resulta ng laban? Nag C4 dito si Nurman. Okay, kumbaga sa chess po, yan ay English opening. At yan po ang randomized position. Nga pala, ito po ang mga tumama sa tamang position ng chess pieces. Ayun, yun lang. Rook and knight lang ang kamukha sa real chess. The rest, randomized na po. Nag G6 si Magnus, okay, para magkaroon kagad ng control ang dark square. Bishop, ganun din po. Ginaya lang din siya yung idea niya. Nag D6, okay, para bigyang kung saan man pupunta yung queen mamaya, at least bukas na. Nag D3, ganun din. Bishop C6, tinapatan na po ng exchange. At nag E4, inayawan po dito ni Nurman. Bishop D7, susundot ng check doon. At nag Bishop C3, hinamo naman ng bishop to bishop. Nag C5, ayan, halos medyo magkamuka. Kumbaga sa English opening po ng real chess ay tinatawag na symmetrical English. At kinapture na yung bishop, takes din, at chumek, king G8. Dahil gumalaw na po yung king, hindi na talaga pwedeng mag-castling si Magnus. Bakit siya napuwersa sa king G8? Kasi kung dito po pupunta, hindi pwede. May queen G7, pupunta yung tore dyan, makakapingas ng isang pawn. Delikado yan, sayang yan. Okay, balik po tayo. Kaya ang ginawa dito ni Magnus ay nag-king G8 at nag-knight BC3, develop na, knight BC6, nag-knight D5. Aba, parang napopormahan ako sa pwestuhan ni Nurman kasi imagine, ang lakas ng knight. Tapos, halimbawa lang magkamali ng E6, may matikambing na paparating. Grabe, no? Ganda ng knight D5. Pero binuhay pa ni Magnus ang isa pa niyang knight, knight E6, at nag-knight 1 C3, at dito nag queen F8. Hinamo na po yung queen na nangiipit, inayawan ni Nurman. Kasi po pag kinain niya, malaking relief yan, no? Sa black. At dito nag-knight E4, okay, kagaya ng knight D5, yung knight D4 malakas din. At nag-castling. Ayun. Dito po sa rules ng Fischer Random, idadampi mo lang pag online, automatic magka-castling. Pero po sa real board, sa kanila ang gamit nila ay DGT chess. Hahawakan ng king, tapos ipapalit dun sa tore. Okay? Yan po ang castling king side. So, halos masasabi ko po na ito ay katulad na sa real chess. Hindi na ito parang bago na parang malayo sa opening theory, parang okay na eh. Ang pinagkaiba lang na exchange kagad yung fianchetto bishop ng black at yung rook ipit. Kaya masasabing medyo may kaiba sa posisyon ni Magnus. Nag-H5 para more space po sa king side at nag-H4. Kasi kung hahayaan, tutulak talaga ng H4 ang black at mga atake talaga yan sa H5. Kaya nag-H4, nag-bishop to H3, inatake ang tore, exchange, at nag-E6 muna. Ayun. Inatake muna ni Magnus ang knight sa D5. At dito po, walang worries na kung kainin man ang libreng bishop, mayroong lundag ng knight, double, makukuha ang reyna. Okay, hindi ko mo nagpalibre kalaban, may excite tayo na, oy, libre! Nako, may lundag ng check, tangay ang queen, mas malaki pala ang kapalit. Okay, kaya umatras lang muna. Ayan, dito mga kamatyas, isa rin pong magandang lesson. Baka mapatanong kayo, coach, ba't ayaw sumugod? May check. Kaso magki-king G7. Ang tanong, ano ang kasunod na atake? Lagi po natin tatanungin yan pag tayo aatake, ano ang kasunod? Ano ang continuation? Pang long term ba o napakababaw lang na atake tapos tatakbo lang din? Malalagay po sa alanganin actually yung knight. Nalagay pa sa alanganin talaga. Okay? Walang tatakbuhang matino. Balik tayo. Kaya, umatras na lang dito si Nurman at kinain na ni Magnus kain at nag-A6. Ang plano, magbi-B5 para makapaggawa naman ng play sa queen side. Nag-F4 na. Yan po ang maganda para sa akin. Kasi itutulak yung pawn papunta sa F5 para makabasag at maatake ang black king. Nag-B5. Hindi pinansin ni Magnus ang F5 na yan. Sige, go! Gawin mo. Okay? Itong B5, may pressure sa queen side, ininda ni Nurman nag B3. Na dito dapat mga kamatyas, hindi na niya dapat
bigyan pa ng panahon yan. Dapat ang gawin niya ay, ang mga nire-recommend po dito is Rook F2, tapos Rook F1 bago bumasag ng F5. Oo nga, nagagandahan ako doon mga kamatsas. Pero kung ako nga, parang gusto ko F5 gagad eh. Hindi ba pwede F5 gagad? Oh, para sa akin mas napopormahan ako dito sa F5 na to. Parang ang lakas kagad ng dating pambasag ano. Balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa po dito ay nag B3, okay? Pinundasyonan mo na yung pawn C4 para matibay na matibay. Nag B4 advance and knight A4. Another positional decision mistake by Norman. Dapat daw po ang tira ay knight E2 para makabawas-bawas sa tibay naman ng knight. Kailangan ka po kasi knight E2 tapos yung knight lalagay ko pa yan dyan para tuluyang mapaalis, mapatalsik ang knight na nakapasok. Delikado yan eh. O medyo parang underestimated pa dito ni ano. O in-underestimate eh. Knight A4, wala namang future kahit gumanon eh. Gaganunin lang eh. Dito lang. Walang future ang knight sa B6 eh. Nag A5 at nag Rook F2. Okay, papatong po ng tore bago bumira ng F5. Siguro kaya ayaw gumanon kasi baka mamaya matirahan mamaya ng knight E5. Magagamit ng knight pa yung nakaabang pagka bumuka na yung E5 square. Nag Queen G7, Rook AF1, ayan na. Nako, ito inaabangan ko eh. Nag Rook D8, wala. Relax lang talaga si Magnus. Relax lang sa F5, ano? Nag King H1. Ba't kaya ayaw bang i-F5? Ano ba meron? May momo ba dyan? Ay, ayun. Ayun. Kakainin lang daw. Tapos pagka kinain, sabay, Rook H6. Grabe talaga mga nakikita ni Magnus, ano? Parang normal nang nakikita niya yung mga ganyan. Halimbawa, kainin ito, kakainin lang ng pawn. At kung sindakin, halimbawa, sindakin, wala, kakainin lang talaga yan. Papa-exchange ang queen sa dalawang tore. Na dito, close position, wala gaanong atake, wala namang panggulong paspon dito ang white. Kaya ito po ay masasabing big decisive advantage for black. Balik tayo. Kaya pala nag King H1 lang dito si Norman at nag King H7 na si Magnus. Unti-unti lang, no? Rook H2. Okay. Plano ay mag-G4. Pagka kinain, mag-H5. Okay. Nag-Knight E7 muna. Queen G2. Knight G8. Grabe naman yung mga maneuver. Ay, oo. Pupunta dito. Susundutin sa G4. G4 na. Inunahan na po ni Norman. Kinain. H5. Ayun, para may malakas na atake. Nag F5. Okay. Diyan naman po ay hindi nagustuhan ng computer ang tirang F5. Mukhang matibay, no? Kasi daming pundasyon eh. Pero ang accurate daw po pala ay knight F6 pa rin. Yan ang accurate. Kakatakot lang, no? Kasi pag kumain dito, kakain lang ng king. Kakatakot. Pag kinain to, kakain dito. Pag kinain dito, sabay king H7, uuwi lang. Uuwi lang. Paano kung chumek? Harang lang. Ayun. Harang lang, ano. So, dito po ay slightly better lang naman ang black. Hindi pa naman totally winning. Pero yun daw ang magandang tira eh. Balik tayo. Kaso in F5 ni Magnus. At grabe. Bumalagbag ng sacrifice dito si Norman. Convinced ba kayo dyan sa sacrifice na yan, mga kamatsas? Knight E7, ha? Hindi in-accept. Bakit? Kung i-accept, ay grabe, may laman pala yun. Hindi pala biro, may laman. Obligado kainin. Check ulit. Pagka gumanon, kain lang. Ay, nakits ko. Late lang. Late ko lang nakita. May ganun pala. Hihiwalay pala yung Black King sa tore. Grabe yung nakita ni, ang lupay ni Norman, pag sacrifice dito, may ganun na pala. Kaya napa Knight E7 lang dito si Magnus. Kakatakot ng posisyon ni Magnus, Nag H6. Teka muna, wala bang future tong kain dito, mga kamatsas? Magiging G8 lang daw. Kain, tapos obligado iharang ang knight at magku-queen H4. Ayun. Na dito po, itong pawn sa G6, bagamat malakas na nandyan, yun nga lang, parang medyo na overextend. Parang ang sarap ikutan na ganun, bago kuhanin yung pawn sa G6. Walang magagawa, naka-umbrella eh. Nakaharang pa nga sa daraanan ng atake. Okay? Yan, balik tayo.
Aha. Kaya nag-H6 lang dito. Yung nga lang pag H6 parang na-close. Feeling ko na-close talaga, no? Knight E3, ayun. Na bad move naman si Norman. Dapat daw po, Knight F2 ang accurate. Okay? Balik tayo. Knight E3, Queen F6. Ayan. Queen F6, hindi rin po tamang tira. Dapat daw ay Rook G8. Patibay lang sa G6. So, pero tingnan natin, Queen F6. Nag-Queen G3. Ano plano? Maghahamon ng Queen to Queen. Knight EC6. Rook G1. Uy, may pressure sa G6. Rook HG8. Agad na inadresan niyang nakapatong na eh. Knight B2, ayun. Na-realize dito ni Norman, walang future talaga yung knight niya kahit magpupunta yan sa kabila. Dito mayroon pa. O yun, ganun ano. So, Knight D1, Knight F2, Knight H3. Kaso ang dami pang tira. 4. Nag-Rook F8. Nako, ito na po plano kakainin. Tapos may bitin sa F4. Rook F1, pang depensa sa F4. G5, dahil bumitaw nga po sa G-file, binasagan na ni Magnus ng atake or pressure sa G5. FG5, Queen G5, takes, at kumain sa F5, Knight takes F5, Knight takes F5, Rook F, yan, exchange, kain, at dito nag-Knight T1. Okay. Bilangan tayo ng pawns, equal number of pawns. Yun nga lang, dahil sa series of exchange na nangyari, yung pawns sa H6 ay hindi na po mainam. Weak na talaga yan. Overextended na talaga yan. Madaling kuhanin. Knight D4. Ibinida uli ni Magnus ang kanyang malakas na knight. Nag-Rook H3. Kasi gaganon. Okay na. Gaganon pala. May threat pala Knight F3, no? Kaya nag-Rook H3 para hindi makalundag yung knight. Nag-Rook G6. Ayun na. Pababagsakin na. Rook E3. Kinain ng king. At nag-Knight F2, Rook E6, hamon, takes, one pawn up eh. King G2, and nag-Knight D4. Tapos lalapit na po ang king, nag-resign na po dito si WGM Norman. Ano sa palagay nyo mga kamatyas? Naka-epekto kaya sa kanya yung ginawa ni Magnus sa pagtawag ng arbiter at ipakuha yung cellphone doon sa bag? Naka-epekto kaya psychologically? O napansin nyo sa laro na maganda rin naman ang ipinakita ni Norman at parang normal lang, di naman naepektuhan. O kasi maraming nag-comment sa social media, kabig-kabila na kaya naepektuhan inilang mo. Kumbaga parang iba na raw yung pakiramdam ni Norman noong pinakuha yung cellphone. Nasa arbiter lang naman, makukuha din naman. Ano po ang inyong opinion? Suggestion mga kamatyas, lapag nyo lang sa comment section below. Bago yan mga kamatyas, pakita ko muna sa inyo, ano ba ang kaganapang nangyayari ngayon? Dito, ano na ba ang standing ongoing pala to Yan nangunguna si Vincent Keimer at MVL. Ayan, taga Germany din, nasa home court. Si Vincent Keimer ang pinaka number 1 player ng Germany. Siya rin ang number 1. Malakas si Keimer pagka Fisher Random 360 mga kamatyas, yun ang napansin ko. Malakas. Okay, at si Magnus 7 points, not bad. Pumapangatlo pa rin naman. Dito po kasi ang laki ng premyo, $60,000 ang mapapasa kamay ng magcha-champion. Merong 200 plus thousand euros, hindi pala US dollar, euros ang makukuha nila. Malaki ang pondo mga kamatyas. Ayan, marami pong sumali dito, no? Si Nepo nandito at iba pang mga super GMs. Abdus Satorov nandito din. Ayun, okay, ini-interview nga si Abdus Satorov tungkol dun sa ka-teammate niyang si Sindarov Samantalang nasa Germany, si Sindarov naman nasa kabila. Nasa candidates. Ayan. Okay mga kamatyas, sige po. Sa mga di pa nakakapag-subscribe, palambing po, pa-subscribe naman ng channel na to. And lapag nyo lang sa comment section ang inyong mga suggestion at opinion. Maraming salamat. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.